The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Ang nagpa-birthday kahapon si Zarina Balba Yeah. Guevara. Gabi. Okay. Big Hindi ko time. birthday, ayoko Sarap. tumanda. At meron pa siyang may pauwi pa. Oo. Oo. Hindi na dumaan kanina dito si Si Ate Nora. si Tsaka si Badet ha. Parang nahihiya. Mahina Akala pala ko nahilaw kumain. eh. Mahina pala kumain yun. Oo, pareho sila ni Ate Akala Nora. ko malakas No? kumain eh. Nagulat din ako eh. Oo. Ano- Maging si Dimpy, ang hina Pero kumain. Hindi pa nagbubulungan sila eh. Oo. Nahihiya daw kasi. Oo nga. Oo. Ikaw kasi Kaya- nakatitig ka naman kasi habang kaya- sila'y sumusubo eh. Kaya nag-take home na lang. Tumabi pa sa'yo si Ate Nora, di nahiya talaga. Okay. Brad Jeff, thank you ha. Wala pa, hindi pa tapos. Sige. Pastor Jeff, good morning. Good morning, Happy good morning. weekend. Iba pala magpauga si Cha. Ang daming pagkain. Bumabaha ng pagpapala. Thank you, Cha, for the lunch. Oo. Yesterday. Amen. Sarap. Sarap. Vroom, vroom. Room. Sige. Sige, Okay, Pastor. Brad. Go ahead. Sige, batiin ko lang Roman Montares. Yung anak mo, pinababati ka, na-meet ko kahapon. Well, Friday na po, no? Ang dami natin naging plano this week. At hopefully, again, nagplano tayo, pero yung plano sana ng Diyos ang nasunod. Sabi sa Kawikaan 19:21, marami tayong mga pinaplano. Ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Tatlong bagay lang po gusto ko i-share dito sa verse na to. Unang-una po, ang puso ng tao, tayo raw po, ay maraming plano. Puno tayo ng plano. Normal lang po yung magplano. In fact, maka-Diyos po ang pagpaplano. Kasi sabi sa Bible, our God is a God of order. Pag walang plano, di ibang tao magpaplano sa buhay natin. Kaya magplano po tayo ng may wisdom, pero dapat laging may espasyo para sa Diyos. Kasi po yung pangalawa, ang sabi rito, ngunit ang kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Ibig sabihin, Diyos lamang ang may kakayanang makakita po kasi ng simula at katapusan, sabi sa Isaias. Kaya para tayo nagda-drive sa kalsada na madilim or minsan may fog, kita lang natin yung ilang metro sa harap natin, pero yung Diyos nakikita yung buong mapa. Kaya nga, ang pangatlong punto po na to, magtiwala tayo sa Diyos dahil doon may peace. Kapag alam mong siya ang may hawak ng ending, alam mong siya ang may hawak ng kakahinatnan, ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng peace. Di ba sabi sa Garden of Gethsemane si Jesus, sana huwag ko nang pagdaanan to, yung pagdurusa na to. Although sabi ni Jesus, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Ama, ang masunod. Para lang po yung nagda-drive tayo, minsan naka-GPS or Waze, di ba? Nilagay natin yung destinasyon, pero minsan naliligaw tayo, pero nire-recalculate niya, ibabalik ka pa rin niya sa tamang daan. Yun lang po yung paalala ko sa atin. Minsan may mga plano tayo, pero si Lord may ibang plano. Dahil kita niya yung macro point of view, parang top view siya, yung POV niya. Anak, huwag kang dumaan dyan kasi magiging miserable buhay mo dyan. Anak, huwag mo i-close yung deal na yan, hindi maganda magiging ending. So again, mahalaga ang pagpaplano, pero mahalaga po ang pagpapasakop sa Diyos. Okay? Marami tayong plano, pero ang plano ng Diyos ay hindi matitinag. And let me end lang po ang tanong na to. May plano ka ba ngayon na kailangan mo isuko sa Diyos? May plano ka ba na personal na ini-insist mo kahit alam mong babanggain mo yung salita ng Diyos? Kapatid, i-give up mo na yan, isurrender mo sa Diyos dahil mas maganda lagi ang plano ng Panginoon. Kawikaan 19:21, marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Isang linggo na naman ang binigay mo sa amin para maging productive at maging matulungin sa mga pangailangan ng iba. Salamat, Lord, kami rito sa programa na to na isakatuparan namin ang aming misyon. Papatapos na nga ngayong Biyernes. Pero Lord, hindi nagtatapos ang aming buhay, kaya ang aming buhay ay inaalay namin sa iyo. Have it your way. Your will be done in our lives. Salamat po sa buhay na to. In Jesus' name. Amen. Amen. And Lord, we pray, lagi niyo pong aalagaan si Brad Jeff, bless his mission, sa kanya pong paghahatid ng magandang balita sa aming programa, at sa kanya pong patuloy na pagmimisyon para po sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat muli, Amen. Brad. Kahapon po napag-usapan namin, alam mo ba, Rome, na ngayong October 5, ang ating mumunting palatuntunan sa himpilan na ito ay magdiriwang ng ika-5 anibersaryo. 5 Grabe. years. 5 taon na po. Parang 5 months lang yung Opo. lumipas sa Ang ating bilis. pong palatuntunan.
Kaya kami Bata po pa si Chano nung nagsimula tayo, bata pa Bata siya. pa rin ako ngayon. Hindi, oo. Bouncy baby girl talaga siya. Kaya nga sa ating ika-5 taon na anibersaryo, Bouncing, hindi bouncy. Bouncing. papalabas natin yung mga visuals natin, ha? Oy, sige. Gusto ko yung nakaano ka pa. Oo. Ano tawag doon? Nakaguantes. Oo, yung nakagwantes ka. Gustong-gusto rin kita noon. Oo, yung kulay ng buhok ko doon. Tingnan nyo. Hindi lang kulay ng buhok. Okay? Sige. Alam mo, Sige. Ted, Oo. naalala ko pa nung nagsimula tayo, yung internet ko parang 1 Mbps. Yung naghahang ako. Oo nga. Opo. So salamat po na marami, ha? Pandemic, kasi nun, pandemic. Opo, salamat po na marami sa aming pong pamunuan ng aming himpilan, ang ating mga kasamahan dito. Hayaan niyo po, kapag ho dumating na ang araw na iyon, ang linggong iyon, magpapaulan po ng premyo si Chacha. Maliit na bagay. Magpapaulan. Kaya Payat-paya ang 5,000. Sa ating mga pa-contest at pagbabalik tanaw po sa lahat ng mga nabiyayaan po sa ating What's on Your Mind. Amen? Oy, at kahit hindi natin anibersaryo, mamaya abangan nyo po Oo nga sa pala. ating What's on Ay, Your oo Mind nga segment. Nako, 5K baka mo. Mm. Mamaya mga kapatid, abangan nyo po yan. May mabibiyayaan. Amen. Today, ano ho? Sige, so Brad Jeff, salamat muli na marami. We'll catch you again on Monday. Yes, but Ted, hiramin ko muna yung iyong studio mamaya. Ako'y may show kay Ating Cheryl dahil wala si Ating Cheryl mamaya. Ako po ang pansamantalang papalit sa Sagot Kita 4:00 po yan ng hapon. Yan, dyan po sa ating istasyon. Alright, Ted? sige. So, ingat ikaw sa biyahe mo mamaya. Umalis ka ng 1:00 ng hapon para dumating ka ng 4:00 sa ating Correct, himpilan. correct. Tama. Okay? Correct. Sige. Ito Salamat, po, Brad. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Have a good weekend. Thank you, Brad Jeff Escopide, serving the people sa ating pong The Daily Brad.